Magandang araw mga kaistorya. Sa video na ito pag-uusapan natin ang tungkol sa Godzilla na nabuhay after 10,000 years. Totoo kaya ito? Handa ka na bang malaman ang kwento? Alamin natin ang historya ng Godzilla na nakunan ng kamera. Godzilla sa Barbados. Bagamat ang Godzilla ay may hindi kapani-paniwalang laki, marami sa mga video kung saan ito ay tinampok ay karaniwang hindi malinaw at ang pambihirang tanawin ito sa baybayin ng Barbados ay hindi maganda. Ang video ay nagpapakita ng gabing naliliwanagan ng buwan at sa ibabaw ng tubig ay may tila isang Godzilla na lumitaw mula sa tubig. Sinasabi ng alamat na ang Godzilla ay namumuhay sa lupa at naghahanap ng pagkain sa tubig at ang video na ito ay katakot-takot. Ang paglitaw ng nilalang mula sa tubig ay nagsiwalat ng isang imahe na mukhang aktwal na snapshot ng Godzilla na nakunan ng kamera. Maraming beses na ang mga ulap ay maaaring bumuo ng optical illusion gaya ng mga nilalang na kung saan ay matutukoy natin. Gayunpaman, ang tanawing ito ay kamangha-mangha at ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa planetang ito. Godzilla sa New York. Noong 2014, sa paligid ng Staten Island, New York, ang ilang tao ay sumasakay sa bangka nang mangyari ang hindi kapani-paniwala. May nakita silang di umano Godzilla. Ang nilalang ay halos 35 talampakan ng taas na nakuna ng kamera ng isang military jet na lumilipad malapit sa lugar. Ang larawan ng nilalang sa footage ay may malapit na pagkakahawig sa Godzilla. Bilang tugon, ang mga opisyal ng New York City ay nag-ulat sa Daily News tungkol sa posibilidad ng aktwal na pag-atake ng Godzilla at angkop na mga depensa na mayroon sila. Sabi nila, kung sakaling umatake ang Godzilla, maaari silang lumikas sa ligtas na lugar. Godzilla sa Galveston. Noong August 21, 2018 ay isang normal na araw nang biglang may kakaibang nangyari sa Galveston area sa Texas. Kahit na ito ay maulan at ang kapaligiran ay hindi maliwanag, malinaw ang paglitaw ng Godzilla na napapalibutan ng kidlat. Ang footage ay kinuha daw ng History Channel documentary na nakuha mula sa helicopter noong August 2018. Makikita sa video ang imahe na may malapit na kahawig sa Godzilla. Ang video ay nakuha mula sa aerial view at malinaw na kahawig ito ng Godzilla. Hindi nga lang malinaw kung ano ang tumpak na species ng nilalang. Ngunit ito ay nagpapahiwatig sa kasaysayan ng paglitaw ng Godzilla sa siglong ito. Godzilla sa Jamaica. Ang video na ito ay nag-viral sa internet noong September 2019. Makikita ang Godzilla na nakatayo ng tuwid sa maulap na beach sa Jamaica. Nagulat ang mga scientist dahil sa pambihirang dagundong nito na nagdulot ng seismic effect sa tubig. Ang clip ay nagpapakita ng Godzilla na gumagapang pabalik sa tubig. Ano sa tingin niyo mga kaistorya? Godzilla nga ba ang nakita sa video na ito? Mag-comment lamang sa baba ng video na ito. Godzilla sa Puerto Rico. Ang beach ng Puerto Rico ay kasing kahulugan ng kalmado nitong tanawin. Gayunpaman, hindi nakikita ng mga residente ng rehiyon ng San Juan sa Puerto Rico ang Godzilla na papunta sa kanilang rehiyon sa anumang oras. Medyo may kalayuan ng video, ngunit malinaw na makikita ang Godzilla na nakatayo. Nagsimula ang video sa malaking marka sa tabi ng dalampasigan na naglalarawan na may malaking nilalang na umiiral sa lugar. Habang nagpapatuloy ang video, ang Godzilla na parang phoenix ay umahon sa tubig at tumayo na kalmado at hindi nababagabag. Ang nilalang ay may pagkakahawig sa Godzilla at siya ay nakaarkong likod. Ang lagay ng panahon sa Puerto Rico ay hindi kanais-nais at ang video ay medyo malabo.
Ito ay maaaring dahilan para sa mababang kalidad at hindi kapani-paniwalang footage. Ano sa tingin nyo mga kaistorya? Godzilla sa Staten Island. Ang video na ito ay kinuha ng gabi at ang nilalang ay mukhang hindi mapalagay. Ilang sandali pa, bumuntong hininga ito bago nagsimulang umilaw mula sa kanyang buntot hanggang kanyang ulo pagkalipas ng ilang minuto. Sa loob ng ilang segundo, ang chemical reaction ay nagsisimulang maganap ang pagbuga ng Godzilla ng atomic blue flame sa tubig. Bagamat hindi malinaw kung ito ay bilang tugon sa isang hamon o isa pang mandaragit, bumubuga ito ng apoy na maaaring sunugin ang lahat ng nasa daan nito. Bagamat pinaniniwalaan ng mga kritiko na ito ay produkto ng video effects o Photoshop, ang nilalang sa footage ay nagtataglay ng katangian na inilarawan sa Godzilla. Ano sa tingin nyo mga kaistorya? Godzilla fossil sa Argentina. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga fossil, ito ay isang pointer kung gaano katagal umiral ang isang bagay at nagbibigay ito sa atin ng mga indikasyon para sa mga kasalukuyang posibilidad. Ang fossil ng Godzilla ay natuklasan sa Argentina noong 2005. Ang bagong natuklasang fossil ayon sa National Geographic Channel ay halos kompleto at nagtataglay ng matibay na ugnayan sa isang buhaya, ngunit ito ay kakaiba at kahawig ng Titanosaur. Ang 80 cm na haba ng fossil ay humigit kumulang 12 talampakan ng haba at mayroon itong bungo na katulad ng isang mandaragit na dinosaur na nakatago sa kahabaan ng karagatang Pasipiko at humigit kumulang 135 milyong taon na ang nakalilipas at natagpuan ito halos buo. Halos taon ang trinabaho ng mga mananaliksik upang matuklasan ang buong balangkas o skeleton ng nilalang at sinasabi ng paleontologist na ang Godzilla ay may malalakas na panga na may matatalim na ngipin. Ipinapakita rin ng mga evolutionary trends na ang fossil sa anyo ng buhay nito ay magwawasak sa malaking geographical na lugar sa isang padyak lang. Sa kabutihang palad, iyon ay nasa panahon ng Jurassic. Real-life kaiju. Ang kaiju ay karaniwang inilalarawan ng mga sinaunang mananaliksik na Hapones bilang mga maalamat na nilalang at halimaw na may katangiang katulad ng kay Godzilla. Ang mga ito ay mula sa three-headed dragon hanggang sa armored beast at inilarawan bilang batang bersyon ng isang Godzilla. Gayunpaman, sa video na ito makikita ang real-life kaiju. Ito ay tila isang subterranean species na mayroong armored body na katulad ng pinarangalan na Baragon na isang katang-isip na karakter na lumitaw sa 1965, Ishiro Honda's Frankenstein. Ito ay pinaniniwalaan na isang dinosaur na gumagapang sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang paglipol sa panahon ng climate change ng Cretaceous. At ito ay may taas na 82 talampakan at tumitimbang ng halos 275 tonelada. Ang nilalang ay mabilis at may mahusay na stamina na nagtataglay sa pamamaraan at akrobatikong pag-atake. Naniniwala ka ba na totoo ang Godzilla? Mag-comment lamang sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood.